Whenever we are in the service, para makatanggap tayo, kinakailangan pong namnamin natin ang bawat ginagawa natin at bawat salita na lumalabas po sa bibig ng preacher. Dahil yon ay love letter sa iyo ni Jesus. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may love letter sa iyo si Jesus. May love letter sa iyo si Jesus. Amen? Hallelujah. So, napaka-importante po na tayo po ay nasa Panginoon. Amen? Because whenever we are with the Lord, pumapatak ang pagpapala. Not only that, remember, ang ginawa po ni Jesus sa ating mga buhay, He died at the cross of Calvary para sa ating kaligtasan. Amen? Kaya hindi tayo natatakot, may crisis man, anumang darating sa ating mga pagsubok, alam na alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil inuna natin siya. Kaya tayo nandito ngayon. So, speaking of Mother's Day, ako po rin ni Mama. I know the feelings to be a mom. So today, ang ating pong topic ay, Mother, you are loose. Mother, you are free. Nanay, malaya ka na at magaling ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, malaya ka na at magaling ka na. Pinalaya na tayo ni Lord. Amen? Alam po ninyo, nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Yesukristo, meron pong packet na package gift Kasama yun ang kalayaan natin, ang ating kagalingan. Kahit tayo mother, father, anak, buong family, sa lahat ng areas natin, kaya hindi tayo dapat nag-aalala. Look at the cross. Lahat ng mga yan ay kasama ng naipako sa ating Panginoong Yesukristo. That's why we are free to be the servant of the Lord. Kaya anumang pagsubok na dumarating sa atin, hindi tayo natatakot. Bakit? Kasama mga naipako yan Ang kailangan lang, tanggapin mo ang pagpapala. Kunin mo. Sabi mo nga sa katabi mo, kunin mo. Angkinin mo. Para mangyari sa buhay mo. Ang problema, ini-snub natin Kaya sabi, nanay, lahat ng mga kababaihan, ikaw ay malaya na at ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Amen? Kasama yun sa package deal na ginawa ni Jesus Christ at the cross of Calvary. Kaya tayo, lahat ng mga ginawa ni Lord sa cross, kuha lang tayo ng kuha, tanggap lang tayo ng tanggap. By faith. Kung hindi man nakuha mo ngayon yun sa susunod, matatanggap mo rin. Amen? Okay. Buksan po natin sa Luke chapter 13, verse 12 po, 11 and 12. Okay, Luke chapter 10, 11 until 12. Basahin po natin lahat. Nagpalain ni Lord ang kanyang salita. Isang araw na namamahinga si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. Nang may isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakuba na at hindi na makaunat. Yan ang kondisyon ng babae. Siguro nanay man yan o babae man yan. And the next verse, ano sabi niya? On verse 12. Nang siya'y makita ni Jesus, dinawag siya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Bumalik nga tayo dun sa verse 11. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. So ito ay babaeng may karamdaman. At ang karamdaman niya ay sanhi ng masamang espiritu. Kaya, yung ibang mga sakit natin ay hindi doon sa tinatawag nating because of nature or because na may kinain ka. Ang sanhi pala ng ibang mga sakit natin, in general, babae at lalaki man yan, ay masamang espiritu.
siya ay nakukuba na. At hindi na makaunat dahil sa sakit na yan. Dahil sa masamang espiritu. Siguro, isa ka dyan, nanay, o beautiful woman, o kuya, pero ang kasuntarin natin ngayon, mga nanay, o mga babae, nakuba ka na, spiritually. Hindi mo nakikita kubang-kuba ka na. Kapag ikaw ay kubang-kuba na, hindi ka makalakad, hindi niya maiunat niya ang kanyang katawan. Bakit? May dala-dala siyang sakit because of bad spirit na naglagay sa kanya. Anong mga yan? Kung pag-aaralan natin, ang mensahe ay nagsasabi na siya ay babaeng may sakit gawa ng masamang espiritu. Kung pag-aaralan po natin ang message na yan, tatlong bagay na napaka-importante na dapat nating bigyan ang importansya. Ano po yun? Ang tao, sino yon? Ang babaeng merong sakit at karamdaman gawa ng masamang espiritu. Pangalawa, may problema. Anong problema niya? Dahil sa sakit na yan, ay hindi na siya, nakuba na siya. Anong problema niya? Nakuba na. Hindi na maianot ang kanyang katawan. Pangtatlo, may solusyon sa problema. Ano kaya ang sakit na sanhi ng masamang espiritu sa babaeng yan? Maybe physical infirmities, mental infirmities. Yung hindi ka na makatulog, may takot, nag-iisip, hindi ka na makatulog sa kakaisip, puro problemang iniisip mo, confused ka. At dala noon, nagdadala ito ng emotional problem. So physical, some of our physical sickness are not caused by sickness. They are caused by bad spirits. Number 2, ang sakit na yan, nilagay ng masamang espiritu ay maybe mental infirmities. Yung bang maloka-loka ka na sa problema. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Nato-tortured ka na. This mental illness is caused by bad spirit. At because of this, nagkaroon ka ng emotional sickness. Ano mga emotional sickness na yan? Dahil confused na tayo. Confused ka na. Karoon ka na ngayon ng takot. Depression. Discouragement. Minsan nga gusto mo na magpakamatay. Merong boses na nagsasabi sa'yo, yung pakamatay ka na, wala mang kwentang mundo eh. Ano mga spirit na yan? Ay bad spirit na nag-cause sa'yo ng sickness. Mentally, emotionally. At dahil doon, depressed ka, mahina ka. Pati yung, kung ikaw ay born again, Christian, affected ang spiritual life mo. Ayaw mo nang magpatuloy. Ayaw nang magpunta sa church. May hatred ka because of those spirits. You hate everybody. You hate God. You hate yourself. You hate the church. You hate the pastors. You hate everybody. Pumasok na yon sa iyong emotion, affected na ang iyong spiritual life. At dahil dito yung mga spirit na yan, physically, mentally, emotionally, spiritually, they are torturing you, nakuba ka na dyan. Spiritually, hindi mo nakikita. Physically, nakakatayo ka ng maayos, but if I'm going to look to you as a spiritual person, kubang-kuba ka na. Hindi mo na kayang maglakad dahil mabigat ang dala mo. This is the situation of the infirm woman dito sa Luke na binasa natin.
Isa ka ba dyan? Isa ka rin ba dyan? Pero hindi huminto doon sa problema. Last verse noon, on verse 13, ano ang solusyon? On verse 12, may solusyon. Anong solusyon? Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Woman, you are loose. Receive your healing. Palakpakan natin, Panginoon. Alam nyo, napakadakila ng ating Panginoon. Kung minsan iniisip po natin, nag-iisa tayo, lalo na yung mga nanay, kagaya natin. Nung maliit pa ang mga anak natin, palagi natin kasama. Sunod lang ng sunod sa atin. Para pala, pag pala nag-asawa na, minsan may nakakalimot na. Alam niyo mga anak, hindi lang niyo alam ang damdamin ng mami at daddy. Lalo na pag matanda na sila. Lalo na pag yung mga anak nagsipag-asawa na. Maraming nakakalimot. Maraming na nakakalimot. Hindi na nila naaalala ang kanilang mga magulang. Alam nyo, masakit mawala ng ina. Napakasakit pong mawala ng ina. Na-experience ko yun. Gaya na sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng mga ibang mga kasabihan, ang mga ina ay tahanan, ay ilaw ng tahanan. Ako mismo, nung nakita ko namatay si nanay, parang nag-dark ang tahanan. Sila ang ilaw. Kung hindi na alam ng mga anak yan, habang buhay pa ang inyong mga magulang, mahalin nyo. Give the best. Mahirap mawalan ng ina. Mahirap mawalan ng tatay. Pero mas nararamdaman ang pagkawala ng ina dahil ang ina ang nagkalinga mula ng maliit hanggang malaki. Kaya, hindi lang natin sila binibigyan ng honor because it is Mother's Day. Dapat araw-araw Mother's Day. Dapat araw-araw Mother's Day. Pastora, mahigpit naman si nanay. Hindi naman niya ako love. Alam nyo, ang Bible ang sasagot dyan. Amen? Lahat ng mga dinadaanan ninyo, Jesus is the answer. In Hebrew chapter 13 verse 8, basahin po natin. Si Yesu Kristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Kung yung panahon na yon, nakita ni Jesus, malayo yung babae, nakita niya, kubang-kuban niya, sa dalan-dalan niyang problema. Siguro ikaw yon. Napagaling niya yung babaeng yon. During the time of Jesus, Jesus can heal you now. Nanay ka man, o dalaga ka man, babae ka man, o tatay ka man. Sino ka pa? Because Jesus is the same today, yesterday, and forever. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Huwag mong isiping walang nagmamahal sa'yo. Huwag mong isipin na iniwan ka na ng lahat. Si Jesus kahit kailan, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka nag-iisa. Patuloy ka niyang mamahalin. Ang simbahan ay kasama mo. Dahil sa CCI Church at JLN Church, pamilya tayo. Pamilya tayo. Hindi ka namin iiwanan. Tayo magtutulong-tulong dito bilang isang pamilya. At tayo magpapatuloy ng sabay-sabay. Kaya kung pinagaling ni Jesus ang babaeng yon, nakubang-kuba na sa problema.
alalahanin, paghagalingin ka niya. Kung tatanggapin mo, ngayong oras na iyo, ang iyong kagalingan, at ikaw ay magiging malaya na matatanggapan ninyo. How many of you wants to receive? Sabihin mo nga, I need that, Lord. Kaya ano na, kubang-kuba na. Ikaw ba yon? Kubang-kuba ka na sa problema. Alam nyo, mga infirmities yan, galing sa masamang espiritu. Kaya itong masasabi ko, si Jesus, kung nagpagaling siya, nagpalaya siya during His time, Jesus Christ is the same today and forever, and is ready to heal you and for you to be liberated. Receive your freedom. Receive your healing in the name of Jesus. Kaya walang problema, kasama mo ang Diyos. Hindi niya pababayaan. Kaya lang, alam nyo mas pinaniwalaan natin ang mga naririnig natin instead na paniwalaan ang salita ng Panginoon. Amen? So what else? Ano pa ang sabi? The next verse po na pwede kong sabihin ay napaka-importante. On the next verse, ang sabi niya, what is our next verse? On Philippians 3:13, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung ikaw man ay dumadaan sa mga pagsubok na yan. Mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito, yung gantimpala. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. May gagawin tayo para manalo. Nililimot ko ang nakaraan. Ano daw gagawin? Ayun. At sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Magsikap ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magsikap ka. Makamtan mo ang gantimpala. Because the trophy and the answered prayer is waiting for you. Kaya, kailangan tayo we need to run the race. Kailangan ikay tumakbo. Tumakbo ka doon sa tinatawag na takbuhan ng Panginoon. Siguro nung ikaw may pangangailangan, prayer mo, first prayer request mo, ay tumakbo ka doon, you did everything, walang answered prayer. On the second lap, do it again. Wala pa ring answered prayer, tumakbo ka. On the third lap, do it again. Wala pa ring answered prayer on the third lap. Do it on the fourth, on the fifth, on the sixth, on the 10th, on the 20th, until you will win. Hindi ka hihinto. Because when Jesus died at the cross of Calvary, dinala na niya lahat yan. Kaya sabi niya, Father, it is finished. Kaya lang, bakit tayo pinapatakbo ng Panginoon? Pagkagaya nitong babaeng ito. Nakuba na. Dala ng maraming masamang espiritu, nagbigay sa kanya ng mga sakit at karamdaman. Baka ikaw yun. You know, God will place you on the right place for you to be also put into test. It doesn't mean to say na nandiyan ka sa lugar na yan at maraming pagsubok kang dinadaanan, wala ka sa tamang lugar. No. Why? Your surroundings, the place where God had put you, will be the cure for you to become mature. Hindi ka magmamatured kung hindi ka nilagay ni Lord doon. Kaya mga pagsubok na yan, lahat ng mga dinadaanan natin, mama, mother, woman, kuya, ate, mga anak, na dumadaan sa mga pagsubok. Kaya ka pinapadaan sa pagsubok. Bakit? Because kung walang pagsubok, walang maturity. Kung walang maturity, walang karakter. Kung walang karakter, wala kang destino. I repeat.
Kung walang pagsubok, walang maturity. Kung walang pagsubok, walang transformation of the character. Kung walang pagsubok na yan, wala tayong destino. Wala kang identity. Hindi ka ma-identify kay Kristo kapag hindi ka dyan dumaan sa mga pagsubok na yan. And when you are identified with Christ, then you go to your destiny. Merong destining naghihintay. Kaya, kung ikaw man ay sinusubukan, sino ka man, enjoy yung mga pagsubok na dinadaanan mo. Bakit? God is refining you just like a gold. Kapag ikaw ay nalinis na, magiging makinang ka. At yan ang magdadala sa iyo sa destino ng tao na pinrepare ni Lord. Are you with me? Amen. Kaya yun ang mga sufferings, good yan eh. Kasi kung hindi ka nagdaan ng sufferings, hindi ka magmamature. Kayo naman, ayaw ko na yun, yung ganyan. Kung hindi ka dadaan sa sacrifice at saka suffering, walang transformation ng karakter mo. Hindi mo babago ang karakter mo eh. Kaya kailangan si Lord, ibagsak ka niya para itaas ka niya ulit eh. Palakpakan nga natin si Lord. Para yung pride mo mawala. Sino ba yung mga proudful dyan? Sino mga proudful? Oh, taas na yung kamay nyo. Alam ko naman kung sino mga proudful before dito. Yeah. Proudful yan. Anong ginawa ni Lord? Oh, mga may fried chicken kayo. Anong ginawa niya? Bagsak. Bakit? Para ikaw ay tataas ng may humbleness. Dahil yung mga bababa ay siya lang pwedeng itaas. Kung ikaw ay mataas, hindi ka na itataas ni Lord. Sinong gustong itaas siya ni Lord dito? Kailangan bumaba kayo. Humbleness is the answer. When there is no character, there will be no identity with Christ. Kung walang identity with Christ, then there will be no maturity. Kung walang maturity, walang transformation. Kung walang identity with Christ, transform life, wala kang destiny. Wala kang destiny. Tinong dumadaan sa pagsubok. Ay, hayaan mo lang. Masakit yan, alam ko yan eh. Pinagdaanan ko yan. Hindi ako ginamit ni Lord na ganito, na basta na lang sinulpok ako dito. Madami akong pinagdaanan. Madami akong iniyak kay Lord. Madaming sumaksak sa akin dito, sumaksak sa likod, sumaksak sa lahat ata ng parte ng katawan ko. Kailangan ko yun. Para mabuild ang character ko, mag-matured ako, malinis ako, magkaroon ako ng transformed life, ma-identify ako kay Christ as Christ's identity, at doon ako dinala ni Lord sa aking destino. Amen? The same for you. Palakpakan nga natin si Lord. Kaya tinitest ka lang dyan. Mga mother, lalo na yung mga mother na feel alone. Feel alone ko na, wala na yung anak ko. Pag may asawa na talaga yung anak natin, no? Abay, parang na. Kung kailan nila gusto, puntahan ka. Kung pupunta, may kailangan. Bakit andito ka? Hello, Mama. Maya-maya na. Baka gusto mong dagdagin yung pambayad ko ng electric na short. Because we love them. Do you understand? That's normal. Kaya napaka-importante ito. Alam nyo, mga anak, masakit mawalan ng nanay. Kung iniyakan ninyo si tatay, nung namatay siya, mas masakit mawalan ng nanay. Kasi nung maliit pa kayo, isang lamok na dadapo sa inyo, hindi sila papayag.
Isang lamok. Hindi sila pumapayag na dapuan kayo. Kakainin na lang nila pag nangailangan kayo, ibibigay pa sa inyo. Ang sakripisyo nila. Pag mayroon kayong sakit, hindi sila natutulog. Binabantayan kayo. Ang mga magulang nyo, lalo sa Philippines, dahil mahirap ang buhay, nagsipag-abroad. Bakit sila nag-abroad? At iniwang kayo para sa kabubuti nyo, para makapag-aral kayo, para matapos kayo sa pag-aral, para kayo magkaroon ng magandang kinabukasan. Akala nyo, happy sila dito? Kayong mga iniwan sa Philippines, akala nyo, happy sila dito? Kung alam lang yung buhay nila dito. Araw-araw nakaload dyan sa mga inodoro. Mahamon mo palaging amonya ka na lang. O minsan makikita mo, di sila kumakain. Makita mo, dala-dala lang nila sa daan, patakbo, para maabot nila ang mga treno at saka mga bus, para hindi sila malate sa pagtatrabaho. Kung sigawan sila ng kanilang mga doktore de laboro. Kung tratuhin sila. Kinakain nila ang kanilang mga luha. Bakit? Para mapagpatapos kayo sa pag-aaral. Para kayo magkaroon ng mabuting destino. Remember that. Huwag sana kayong iiyak kapag hindi na nakikita mismo hindi nila mismo nakikita ang mga luha nyo. Huwag kayong magdadala ng flowers kapag hindi nila naaamoy na ang amoy ng mga bulaklak. Huwag kayong magdala ng pagkain kapag hindi na nila malasahan ang sarap sa pagkain. Mga anak, habang sila'y buhay, give them love and happiness. Masakit mawalan ng ina. That's why si Lord had given everything. Ibigay natin yung respect and love. Ako, 10 kami magkakapatid. Pero hindi ako favorite ni nanay. Minsan ang nanay, may kanya-kanyang favorite yun eh. Pero ako hindi ako nagdamdam sa nanay ko. Because I love her. Akong pinakahuling nag-asawa. I served them. Nanay, tatay. When they die, magkasunod lang sila ni tatay eh. Nauna si nanay. 2 weeks lang, namatay naman si tatay. I'm happy. Why? Walang condemnation. Why? Napagsilbihan ko sila. Naibigay ko ang lahat. Sana, mga anak, ganun din kayo. At ang sabi ng Bible, punta po tayo sa what's my next verse? Okay. Doon sa Philippians, pakibasa natin. Philippians, chapter 3, verse 14. Anong sabi niya? Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Ano daw gagawin mo? Nanay, alam ko madami ka ng problema dyan. Siguro, isa sa pagiging pagkakuba mo, marriage problem. Problema sa asawa. Problema sa anak. Problema sa biyanan. Problema dun sa asawa ng anak mo. Lahat yata na naman problema. Pero itong word sa'yo, ano sabi niya?
Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano daw gagawin mo? Hindi ka man nanay, ito rin ang word sa'yo. Tatay ka man, o single woman ka man, ito ang word sa'yo, o anak ka man. Anong gagawin mo? Papatuloy. Yung love, magpatuloy ka doon. Hanggang hindi mo nakukuha yung premyo. Kung pwede mag-start all over ka again. Amen. Yung mga winners never quit. O di ba? Halimbawa, hindi siya nanalo. Hindi siya nanalo sa boxing ng unang pakikipagbaka niya. Anong gagawin niya? Magtitrain siya ulit. Yung mga error na nagawa niya nung tunay na pagkikipag-boxing ng isang boksingero, alam na niya yung iwasan. Kaya, ang gagawin niya ay magpapatuloy pa siya at ididisiplin ang sarili. Hindi pa rin nanalo on the third attempt, on the fourth, on the fifth, on the sixth, hanggang maging champion siya. The same thing for you. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang huminto. Run your race to win. Sabi mo nga, run your race to win. Run. Run your race. Be persevere. Amen. Hindi tayo umihinto. Hindi tayo uminto. Hello? Run your race. Ang problema malapit ka na sa finish line, number 1 ka. Maya-maya, na-discourage ka. Ano nangyayari ngayon? Ilang metro na lang, makukuha mo na yung gantimpala, huminto ka. Kaya anong mangyayari? Uulit ka na naman. Uulit ka na naman. Saan ka humihinto? Huminto ka sa pagtawag sa Panginoon. Huminto ka sa iyong spiritual life because everything starts from spiritual things. Ayaw huwag ka huminto. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka huminto. Takbuhin mo ang iyong race para ikaw ay manalo. Amen? Are you with me? Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. On Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, pumunta naman tayo sa ating mga anak ngayon. This is the word for the children. Amen? Tapos na ako para sa mga women's. I hope you learn, no? Okay. Anong sabi dito? Ephesians chapter 6, verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay nararapat. Uminto muna tayo doon. Children, obey your parents in Christ. Bakit sabi dito, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Sa Panginoon. Ibig sabihin, the authority ay nasa mga magulang. They are God's delegated authority. Ang mga magulang. Sumusunod ka dahil sila ang inilagay ni Lord na may otoridad para take care ka, para i-lead ka, para turuan ka, at idala ka sa magandang kapupuntahan. That's why, children, if your parents are not yet born again, pray para dadaling ka sa tama. Kaya dapat buong pamilya ay saved. Dahil sila ang authority. Kaya sumusunod ka dahil sinabi ng Diyos. Kaya nag-o-obey ka. On verse 2, anong sabi niya? Basahin natin. Ano ito? Ito ang word. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sabihin nga natin. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano daw gagawin ng mga anak?
Bastusin ang magulang? Bastusin? Igalang. Paano natin ginagalang sila? Number 1, sa pananalita. Alam nyo, lalo na yung mga anak na lumaki dito sa ibang bansa. Kung magsagot sa magulang, minsan umiiyak ka na lang, patalikod eh. Wala nang paggalang. Wala nang paggalang. Kasi, sinundan nila ang moda ng mundo. Wala nang paggalang. Sabi na salita ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina. Igalang mo. Paano natin ginagalang ang ating mga magulang? Sa pananalita. Kayo namang mga anak na nandito sa abroad, kung ang parents nyo nasa Pilipinas, tawag-tawagin naman nyo. Tawag-tawagin naman nyo. Kayo namang mga anak na nasa Pilipinas, kung nasa abroad si mami, nagdo-domestic helper lalo na, tawagin ninyo at encourage ninyo. Ganyan din si tatay. Tawagan naman niyo. Kung naman nandito kayo lahat, kinakailangan ninyong ipakita ang kahalagaan nila. Huwag sana kayong iiyak pag hindi na nakikita ni mami yung iyak mo. Yung sorry mo, hindi niya na naririnig. Yung mga flowers na magaganda, hindi na niya ma-appreciate. Yung pagkaing masarap, hindi na niya ma-enjoy. On verse 3, anong sabi ng salita ng Panginoon? May kalikip na gantimpala kung igagalang mo sila. Ano mangyayari? Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Sinong gustong guminhawa sa buhay? Ang isang kondisyon, igalang mo ang iyong mga magulang. Giginhawa ka. Mga mister naman, kasi Mother's Day. Ang sabi ng Bible, kinakailangan mahalin ninyo ang iyong mga asawang babae, ang nanay. Kapag hindi daw nyo minahal ang inyong mga asawang babae, who is the mother of your children, hindi sasagutin ni Lord ang inyong mga prayer request. Hindi sasagutin ni Lord ang mga prayer request. Kaya, ikaw ay giginhawa. Sino gustong guminhawa? Number 2, ahaba ang iyong buhay sa lupa. Wow! Sinong gusto pang mabuhay dito? Sinong gusto maging 80 years old? 100 years old? 120 years old? 200 years old? Hahaba ang inyong buhay dito sa lupa at maginhawa ang iyong buhay dito sa lupa. Alam niyo, mga anak na pasuway, mga anak na pasuway, nakita ko marami sa kanila, ang kanilang life sa lupa ay di maginhawa. Pasuway eh. Pasuway ka ba? Kaya ganyan ang life mo. But I have a good news for you. Pinatawad ka na ni Lord Jesus at the cross. Start all over again. Eh, patay ng nanay ko eh. Then, serve God. Amen? Serve God. Oh, meron naman kayong spiritual mom and dad kung wala ka ng nanay eh. Eh di mag-recover kayo sa amin. Mag-recover kayo. May spiritual mom and dad kayo eh. Para giginhawa ka at ikaw ay hahaba ang buhay sa life. Kaya tayo mga senior citizen, sino sa inyo ang nag-serve at iginalang ang kanilang mga magulang?
Kaya kahit senior citizen tayo, hindi tayo natatakot na maaga tayong mamamatay. Dahil yan ang promise ni Lord. Hello? Kayong wala nang magulang, mag-recover kayo. May spiritual mom and dad naman kayo eh. Haba ang buhay nyo at giginawa kayo. Huwag nyo anuhin kami, bastusin. Kung hindi, masyushorten ng life nyo. At maghihirap ka dito sa lupa. Totoo ba yun? Mga rebelding anak, sa pamilya, nakita ko mahirap ang buhay nila. Pati yung mga anak nila, namatay na nga sila eh. Namatay na nga ang magulang. Kita mo, parang napasa sa mga anak yung kahirapan. Nakita ko sa pamilya ko. Kasi ang tatay, rebelde. Ang mga anak, ang nahiwan nila ay kahirapan sa buhay. So para ikaw ay guminhawa, ibig sabihin ng guminhawa, kamihirapan. Sa life mo dito sa lupa, kinakailangan mo nating respetuhin at sumunod sa ating mga magulang. Ang topic natin ngayon, mother, lalong-lalo na kay mami. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sa English version is honor your mom and dad so that you will have a good life and you will have long life. Anong ibig sabihin yung honor? Sa English, honor Sa Tagalog ay igalang. What is the meaning of the word honor? Honor means esteem them. Esteem them. Look at them with the highest value. Hindi mo kinukumpira ang nanay mo sa'yo. Ang nanay, nanay yan. Ikaw ay anak lang. Hindi kayo pwedeng magkapareho ng level. Kahit sinasabi mo, ang nanay mo, tatay mo, hindi nag-aral, tatay mo pa rin. Kung ikaw man ay educated, kung ikaw man ay may diploma, nanay at tatay mo pa rin yan. Kung wala sila, wala ka sa mundong ito. So you don't level up with them because they are God's, Christ, representative authority dito sa lupa. Kaya, you give them respect. Kasi si nanay hindi nag-aral, kasi si tatay hindi nag-aral Ako nag-aral ako, kita mo may diploma ko. Diploma has nothing to do about the Word of God. The Word of God is the highest diploma here on earth. Kaya, dapat gawin natin yan. Even to your spiritual parents, lalo na kami. Kasi kuminsan awawa yung magulang Hindi kasi nag-aral, hindi ako naintindihan, hindi ako mag-gets ni nanay Hindi ako mag-gets ni tatay Kasi ako, graduate ako ng nursing, kasi siya hindi nag-aral kasi yan No. The position in the family never changes. They are still your parents. Hello? Hello? Ikaw ay giginhawa at habay ang buhay. So, the meaning of the word honor is to give a highest esteem. Alam mo, pastora, hindi mo lang, kasi alam ang istorya ng nanay ko, naging prostitute yan. Paano ko siya bibigyan ng highest esteem? Iba-ibang naging lalaki niyan. Hindi mo ba alam? Kaya nag-prostitute. At nakikabit-kabit para ikaw mabuhay. Para mabigyan ka ng magandang pag-aaral. Ngayon, ang nanay mo, born again na. Pinatawad na siya ng Diyos doon. Wala nang naaalala si Christ doon. Palakpakan natin si Lord. Ginawa niya yan para sa'yo. Para mapaganda ang buhay mo. Tatay ko, di mo alam, drug addict yan. Ano yan? Pusher yan. Nagawa niya siguro yun. Dahil sa pangangailangan para kumain ka, kayo at magkaroon ng magandang buhay.
Ngayon, born again na, patawarin. Sabi mo nga, katabi mo, patawarin natin sila. Are you with me? Give them a highest esteem. Give them valor. Value them. Binibigyan ba niyo yung value ang inyong mga magulang? O kayong mga anak, binibigyan ba ninyo ng value ang nanay nyo? Nanay naman kasi favoritism pastore. Paano ko bibigyan ng value yan? Bibigyan mo ng value dahil anak ka. Nanay mo siya. Yun ang, are you listening? Yan ang kautusan ng Diyos, hindi kautusan ng tao. Give value. Darating ang araw, maintindihan mo kung bakit. Amen? We don't look on that. You know, kaya malaki o maliit ang binigay sa atin ng ating mga magulang. Pasalamat ka. Ang magpapa-increase doon, ang Panginoon, dahil ikaw ay sumunod sa kanyang salita. Ako noon, hindi ako favorite ng nanay ko. Nilang bang hindi niya favorite ako, at saka yung isa, 3 kami. Lahat favorite doon, 10 kami Hindi ako favorite. Tatay ko, favorite ako. Dahil mahilig sa politics si tatay, ako rin medyo mahilig sa politics. Pero hindi ako nagkaroon ng anumang hatred kay nanay. Never. Kahit nakikita ko yung difference. Never. Kaya, blessed na blessed ako. I can see I'm blessed. Sinunod ko yun And I know my mom is happy. Nakikita niya, meron siyang Rebecca na nagse-serve sa Panginoon. Natatuwa ang mama niyo na wala na dito, nasa langit. Siguro sasabihin niya, anak, magpatuloy ka. Magkikita rin tayo. Pag ikaw ay nandito na, magkakasama pa rin tayo. Magpatuloy ka dyan sa ginagawa mo. Matuloy ka dyan sa simbahan na yan. Dahil nakakatulong sa'yo. Kaya natutuwa siya. Natutuwa sila. Amen? So, what else? What is the meaning of the word honor? Make them precious. Ano bang very precious in your life? Alam mo, ang pinaka-precious sa life natin, ang ating mga magulang, ating pamilya. Alam mo, iwan ka na ng lahat. Blood is thicker than water. Pamilya pa rin yan ang sasalo sa'yo. Hello? Are you listening? So ngayon, born again na tayo. Forgive and forget. Kagaya ng babaeng yon, ang nangyari? Nakita siya ni Jesus. Kung ikaw ang babaeng yon, na punong-puno ng mga karamdaman, because of bad spirit, hindi lahat ng mga sakit ay because of our blood chemistry. May bad spirit doon na naglagay. Jesus is watching you today. He wants you to be set free. He wants you to be healed. How many of you wants healing? Amen? So, the promise of God to those obedient children is long life and a very prosperous and blessed life here on earth. How many of you wants to be like that? How many of you wants to be like that? Amen? So, God bless you. I hope you will practice. Palakpakan natin, Panginoon. Let's all stand, please. Amen? Hallelujah. Tumayo po tayo. Amen? I hope I encourage you. Apply it. Don't forget, kasama na dun sa package, gift ni Jesus sa cross, ang mga problema natin. How many of you believe? How many of you want long life? Blessed life? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus is the answer. Sabi mo nga sa katabi mo, you are not alone.
We are family. Kasama mo kami. JLN Church. CCI Church. We are a family. Sama-sama tayo. Tatakbo. With perseverance. Going to our promised land. Amen. Hallelujah. Itas natin ating kamay. Amen. So if you want to accept Jesus your personal Savior, it is your opportunity. You need Jesus. Mom, Dad, anak, mga anak, o kapamilya, o kung sino ka man, para po mangyari ang destiny ipinlano ni Lord sa inyo. Kinakailangan nating kung tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. Amen? Amen? Follow this simple prayer as a prayer of acceptance. Sabihin natin, Panginoon, patawarin po ninyo ako sa ating mga kasalanan. Humingi po ako ng tawad. Pinapatawad ko na rin po ang aking sarili. Pinapatawad ko na ang aking nanay, ang aking tatay. Akin nang binibitawan sila sa iyong mga paa, sa iyong altar. Binibigay ko na po sila sa inyo. Ang lahat ng aking mga sakit at karamdaman na naging dahilan na ako'y kubang-kuba na hindi ako makagalaw, hindi ako makalakad, hindi ako makatakbo sa hangganan na pinrepare mo sa akin. Lord, I accept you as my personal Savior. I believe that you can heal me. I believe you can set me free. Set me free. Binibitawan ko na po ang lahat ng aking problema. Alam ko, nanalo na sa krus. Dinala mo na ang problema ko. Ikaw na pong bahala sa aking mga anak. Binibitawan ko na sila sa iyo. Ikaw na pong bahala sa aking asawa. Binibitawan ko na po siya sa iyo. Ang aking pong mga magulang, binibitawan ko na po sa iyo. Gusto ko pong magkaroon ng freedom today at ng kagalingan. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin. Now I am your child. Meron akong karapatan. Angkinin lahat ng ginawa mo sa cross of Calvary. Isa dyan ang aking kagalingan. Isa dyan ang aking magandang buhay dito sa lupa. Maraming salamat. Maraming salamat sa kaligtasan. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Lahat may sabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Hallelujah.